Paano kung ang mga basurang madalas nating itinatapon ay pwedeng makatulong sa mas magandang ani? Ngayon, alamin natin ang dalawang simpleng materyales na bumubuo sa ating biodegradable mat: dayami ng palay at coco peat. Ang dayami ng palay ay may mga natitirang tangkay matapos anihin ng palay. Kadalasan, sinusunog o itinatapon ito dahil mahirap tanggalin sa bukid. Pero alam mo ba, mayaman pa ito sa sustansyang pwedeng makatulong sa lupa. Sa aming biodegradable mat, ang dayami ang nagsisilbing pangunahing balangkas, nagbibigay tibay, higla at tekstura sa sapin. Sa halip na makasira ng hangin, binibigyan natin ito ng panibagong silbi. Ang coco peat naman o malambot, kulay kayumangging material na mula sa baon ng niyog. Magaan ito, mahusay humawak ng tubig, at tumutulong para maging mas flexible ang mat. Kapag pinagsama sa dayami ng palay, pinapaganda ng coco peat ang tekstura ng mat at pinapanatiling basa ang lupa. Kaya perpekto ito bilang pantakip o pananggalang ng mga bagong tanim. Ang dayami ng palay at coco peat ay parehong likas na byproduct ng agrikultura. Kapag pinagsama, hindi lang natin nababawasan ang basura, nakatutulong din tayo sa mga lokal na industriya ng palay at niyog. Ipinapakita ng simpleng kombinasyon ito ng pagiging sustainable ay pwedeng magsimula sa kung ano ang mayroon na sa paligid natin. Ngayong kilala na natin ang ating mga materyales, oras na para makita kung paano sila pinagsasama. Sa episode 4, sisimulan na natin ang paggawa. Kabilang na ang paggamit ng binder para pagbitiin ang lahat. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow para sa iba pang sustainable na idea para sa pagsasaka. Kita-kits sa susunod na episode.